Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ng Sabat ang ipinapaabot ng programang Reasons of Faith sa lahat po ng ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Kayo po ay nanonood ngayon ng live ng ating hong programa at atin pong ipinagpapasalamat na ito'y niloob ng ating Panginoon. Tayo po ay mapapanood sa Facebook account. Napapanood po tayo sa Facebook account ng Reasons of Faith Media Ministry. Ganun din sa Pasig Seventh-day Adventist Church Facebook account. Kami po ay patuloy na nag-aanyaya na sa buong oras inyo po kaming samahan. At kasama ko po ang aking technical ngayon, ang aking unika iha, si Princess Alia Sarmiento. Na siya rin pong magkakaloob ng handog na live na awitin po ngayon. Ang paksa po na ating tatalakayin ay may kinalaman po dito po sa nangyayaring date setting. Yung pagbibigay po ng petsa patungkol sa katapusan ng sanglibutan, lalo na sa pagdating ng ating Panginoon. Ito ba'y nararapat paniwalaan o kinakailangang huwag paniwalaan sapagkat ito'y may kinalaman sa tinatawag na maling paraan ng prophecy? Ano ho? So yan po ang akin pong tatalakayin ngayon sapagkat gaya ng ipinangako ko po na nabanggit ko kagabi, ako mismo ay nakapanood ng pangangaral po ng atin hong isang mangangaral at ako po ay talagang nalungkot dahil doon sa pamamaraan na ginawa na binigyan po ng petsa yung katapusan ng sanglibutan. Yan po ang atin pong tatalakayin ngayon, hindi po ang personalidad ng tao. Ito po ay may kinalaman sa doktrina sapagkat nais po natin na mapangalagaan po ang pananampalataya, ang katotohanan na sinasabi ng ating Panginoon. So wala po itong personal na anumang panunuligsa sa kanino man, kundi ang atin pong focus na gagawin ay pag-aaral muna sa Biblia kung dapat bang gamitin yung pamamaraan ng date setting, pagbibigay ng petsa sa katapusan ng sanglibutan o sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. So yan po ang ating ipinangakong ipagkakaloob po sa inyo. Personal ko pong gagawin ito sapagkat ako po'y nababahala dito po sa paraan ng pangangaral na ito na nababaliwala ng iba ho sa atin hong samahan. At ito po hindi lang para sa samahang Seventh-day Adventist ang gagawin ko pong pagtuturo dito, kundi para po sa lahat. Kaya kayo po'y inaanyayahan na makibahagi po sa pamamagitan po ng pag-forward ng inyong mga tanong. Pwede po kayong habang nagbo-broadcast po ang inyong lingkod, mag-comment po kayo ng inyong tanong at mas okay rin sana kung doon ninyo i-forward ang inyong tanong sa inbox ng Reasons of Faith Media Ministry sa Facebook account po natin para mas madali ko pong makita o mabasa after dito sa programang ito. Okay, so yun po ang aking paalala sa inyo. At ngayon bago tayo lubusang dumako sa atin hong pakikinig, una ng handog na live na awitin at ganun din sa pagtalakay ko po ng isang mahalagang paksain pong ito, tayo po muna ay magtatagubilin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sapagkat niloob ninyo na sa araw at oras na ito ay maitanghal po namin ang programa ng Reasons of Faith. Ito'y magiging baliwala o Diyos at walang kabuluhan kung hindi nyo po kami sasamahan ng inyong Santong Espiritu na siyang magbibigay ng karunungan at aakay sa amin, lalo na sa aming mga tagapanood, na magkaroon po ng kapanatagan ng pananampalataya, kapanatagan sa doktrina, kapanatagan sa mga negatibong nangyayari sa aming kapaligiran. Samahan kami upang magbigay ito ng lubos na pag-asa at tibay ng aming pananampalataya na kami patuloy na manghawak hanggang sa panahon na dumating ang inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus. Salamat sa katiyakan ng banal na Espiritu ay aming makakasama at ipagpatawad din po ninyo, Ama, ang anumang kasalanan na inyong nakita upang ito hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan sa aming puso't isipan. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so bago ko po talakayin ang paksang ito ay makakapakinig muna tayo ng handog na live na awitin
mula po sa aking unika iha, si Princess Alia Sarmiento.
Purihin ang ating Panginoong Diyos sa mensahe sa awit na ipinagkaloob ng aking unika iha, si Princess Aliyah Sarmiento, na at the same time, siya din po yung atin hong technical. Ano? So, praise God! At ngayon na ho, dadako na ho tayo sa isang pag-aaral na ito po ay pagbibigay po ng babala sa lahat po ng ating mga kapatid at maging hindi sa ating mga kapatid patungkol po sa usapin ng date setting. Yung mga date setter, yung mga nagbibigay ng petsa patungkol sa katapusan ng sanglibutan, lalo na sa pagdating ng atin pong Panginoong Jesucristo. Ano ho? Atin pong titingnan dito po sa ating pag-aaral na ito. At siyempre, ang unahin ko po dito, may kinalaman una sa usapin dito po sa Seventh-day Adventist Church. Ano ba yung panuntunan? Kinakailangan maintindihan po ng ating mga kapatid, ano ho? Ano ba yung panuntunan ng ating iglesia sa kabuuan? Ano yung sinasabi ni Ellen White na propetisa ng Seventh-day Adventist patungkol po sa usapin ng date setting? At kinakailangan kapag narinig po natin ngayon, inuunahan ko na po kayo, ipinagpauna ko na. Huwag magmatigaso ang ating puso't isipan. Sapagkat ang dadalhin ko po, hindi lang basta doktrinang pinapaniwalaan ng mga Seventh-day Adventist, kundi ito po yung may kinalaman dito po sa structure, sa framework, o sabihin nating sa fundamental teachings ng mga Seventh-day Adventist. Una po yan. At sa kabuuan, syempre, sa panglahatan. Ano ho? Ito ang ating pag-uusapan kasi ho, gaya ng aking nabanggit kanina, may mga kapatid ho na gumagamit na ng prinsipyo ng date setting. So ang date setting ba pinapahintulutan ng ating iglesia? Pinapahintulutan ba yan ng banal na kasulatan? At pinapahintulutan ba yan ng ating propetisang si Ginang White? So yun po yung tatlong punto na atin hong titingnan po rito. Ano ho? At yung mga ibahong mga katanungan na nandito naman ho sa akin ay ipaglilingkod ko pa rin yan. Pero uunahin ko po ang puntong ito sapagkat ako'y nabahala dahil napanood ko po ang isa sa nangangaral ng pagdating sa bagay na ito. At sabi ko nga, hindi ito personal. Ito po ay may kinalaman dahil ang Reasons of Faith Media Ministry, ang ating pong concern dito ay yung kapakanan ng ating iglesia sa kabuuan. Reasons of Faith Media Ministry, ito po ay independent but ito po ay supporting ministry ng Seventh-day Adventist Church. Hindi po kami lumalaban sa ating fundamental teachings. Ano ho? Ito po ay sumasang-ayon tayo doon. Kaya nga, yung nature ng church, tuklasin natin yon bukod doon sa doktrina. Marami ho ngayon nakakaalam ng doktrina, pero yung nature, yung kabuuan, yung likas ng ating church, hindi nila nakita kung paano nag-ooperate, kung paano tumatakbo ang ating church. So ang usaping ito, uulitin ko, magbibigay tayo ng reasoning dito. Reason ang gagamitin natin at hindi emosyon, hindi bugso ng ating mga damdamin. Kasi ako'y rin nabahala, may mga kapatid tayo na naniwala doon sa date setting at doon ako nababahala sapagkat maliwanag naman ang sinasabi ng Biblia, ang panuntunan ng Seventh-day Adventist sa kabuuan at ang sinasabi ng ating propetisang si Ginang White. Ito na po. Dito po ang pagbabatayan natin. Una, yung sinabi sa Matthew chapter 24, verse 36. Babasahin ko po sa Complete Word Study Bible. Ano ho? Sabi rito, "But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only." Napansin nyo po dito sa ating binasa na ang tinutukoy dito sa araw at oras, walang nakakaalam, kahit sino mang tao, kahit yung mga anghel sa langit, kundi ang aking Ama lamang. Napansin nyo dito sa salin na ito, hindi kasama yung anak. Dahil doon sa ibang salin ho kasi nakalagay doon, hindi nalalaman yung araw at oras ng kanyang pagdating, tao, anghel man o maging nung anak. Isinama dito ang ating Panginoong Jesucristo sa ibang salin. Pero isa po ang Complete Word Study Bible Translation, isa pa dyan yung King James Version at New King James Version na hindi isinama yung anak. Dahil doon sa manuscript na ginamit nito pong Complete Word Study Bible at maging ng King James Version at New King James Version, sa manuscript na kanilang ginamit, hindi kasama doon yung anak sa hindi nakakaalam. Pero sa ibang maraming mga translations ng Biblia, may mga manuscript din silang pinagbatayan na yung nagamit nilang manuscript, kasama ho yung anak. At papakita ko po sa inyo maya-maya
yung ilan sa mga manuscript na isinama yung anak. Pero ang kabuuan nito, para mas mapabilis tayo, si Kristo alam niya ang lahat ng mga bagay. Ano ho? Nalalaman niya ito. Ha? Walang limit ang ating Panginoong Kristo. Ngunit tandaan natin na mayroon tinatawag na dual nature ang ating Panginoon. Sa pagiging tao niya, siya ay katutubong Diyos, nagkatawang tao, therefore hindi niya dinaya yung pagiging tao niya. Kaya nga po siya ay nauhaw, siya ay napagod, siya ay natulog, siya ay nagutom, siya ay sumakay ng asno. Ang Diyos hindi napapagod, hindi nauuhaw, hindi nagugutom, hindi sumasakay. Ang Diyos, kahit saan siya pwedeng naroon siya. Ganun ang kapangyarihan ng Diyos. Pero si Kristo nalimitahan sa pagiging tao niya. Therefore, sa kabuuan ng sinasabi natin, huwag tayong magtaka kung may mga limitasyon ang ating Panginoong Kristo sa kanyang pagiging tao. Ngunit, babaybayin natin yung puntong sinasabi dito dahil ito muna ang ating concern. Maliwanag na sinabi ng ating Panginoon, walang nakakaalam, tao, mga anghel man, ng kanyang pagdating. Bakit? Ang purpose nito, mga kapatid, ay sinabi din ng ating Panginoong Kristo sa verse 44. Ang sabi diyan, therefore, be ye also ready, for in such an hour as you think not the Son of Man cometh. Ang punto kung bakit hindi ipinaalam talaga yung panahon ng pagdating ni Kristo para tayo po'y maging handa. Dahil darating ang ating Panginoon sa oras na hindi natin iniisip. Kaya sa Biblia, lagi yung principle na preparation. Prepare, prepare, prepare. Be ready. Dahil darating siya, itinulad yung paraan ng kanyang pagdating sa isang magnanakaw. Therefore, hindi ho talaga malalaman yan. Yun po yung kabuang sinasabi kung bakit hindi talaga ito ipinaalam. Wala tayo doon sa usapin na kung alam ba ni Kristo o hindi. Of course, si Kristo alam niya ang lahat ng mga bagay. Another dimension, yung pagiging likas na tao niya, ibang usapin pa rin yon. Dito lang mo tayo ma-focus muna sa puntong ito na kaya hindi sinabi para ang tao'y maging handa sa kanyang pagdating. Imagine ninyo, sa practical na pamamaraan, kapag sinabi ng Panginoon yung oras, araw ng kanyang pagdating, ano sa tingin nyo ang magiging mga ligtas doon sa langit? Anong mga ugali meron? At tiyak yan, ang daming epokrito. Bakit? Siyempre, maghahanda ka lang kapag malapit na siyang dumating. Alam mo, for example, September 1, darating siya ng year 2021, di maghahanda ka talaga. Pero kung hindi mo alam, di marami dyan pabanjing-banjing. Dahil hindi nga alam Meaning to say, wala sa puso nila talaga ang pagmamahal sa Diyos. Isa yun sa layunin at prinsipyo kung bakit hindi sinabi ng ating Panginoon. Ngayon, eto Ito yung binabanggit ko kaninang Greek manuscript. Isa po ito sa Greek manuscript, the Greek New Testament, patungkol sa Matthew chapter 24 verse 36. Sinasabi dito yung mga salitang pere des hemeras ekenes kai horas odes oden odeoi angeloi ton horanon odi hohoeios eme o pater monos. Sinasabi dito yung punto yung emeras, yung day, at yung horas, kay horas and hour. Walang nakakaalam, even angeloi ton oranon, yung mga angel sa oranon, sa langit, hindi nakakaalam. Andito sa manuscript yung salitang hohoeios, yung sun. Pero sabi ko nga kanina, sa ibang manuscript, wala yung hohoeios. Kaya yun ang pinagbatayan ng Complete Word Study Bible, King James Version, at maging New King James Version. Wala yung hohoeios. Pero sa ibang manuscript, nandoon siya. At ito nga ang nakakaalam lang ng pagdating, walang iba kundi yung pater monos. Yung father only, monos, meaning single, siya ang nakakaalam. At yan din ang sinasabi sa Gawa 1:7. By principle, ang father po ang nag-appoint ng lahat ng mga bagay. Pero hindi nangangahulugang hindi alam ng ating Panginoong Kristo. Ngunit dapat din nating i-consider na si Kristo, nung tao siya, limitado sa kanya ang maraming bagay. Dahil tao nga siya Hindi niya pwedeng dayain yon. Bakit? Siya ang ating pinakahalimbawa. Tayo'y tao, halimbawa natin siya. Kung hindi siya normal na tao nung nandito sa lupa, ay hindi natin siya pwedeng halimbawa. Yun yung puntong nais nating sabihin. Ngayon, diretso tayo dito sa sinasabing ito. Ngayon, ito ang position ng ating church. The church position. Ano yung paninindigan? Sa Biblia, nakita na natin. Si Kristo mismo magsabi, walang nakakaalam, anghel man yan, o sino man tao, kundi ang aking Ama.
Ano ang posisyon ng ating church? Tingnan nyo ha, babasahin natin. Ito'y kinuha ko doon sa libro na Question on Doctrine, page 9. Pakinggan nyo po itong mabuti. Ito yung nature ng church. But because of the very nature of the Seventh-day Adventist Church organization, no statement of Seventh-day Adventist belief can be considered official unless it is adopted by the General Conference in quadrennial session when accredited delegates from the whole world field are present. So anong sinasabi dyan sa binasa natin? Ang nature po o likas ng ating church organization, walang anumang opisyal na pahayag o paniniwalang tinatanggap natin kung ito'y hindi adopted o pinagkaisahan sa ating General Conference in quadrennial session. Ito yung ginagawa ng church natin every 5 years. Yung pagpupulong ng ating General Conference na lahat ng delegates o delegado mula sa iba't ibang sulok ng sanglibutan ay nandoon. Kaya doon nabuo nga yung ating 28 fundamental beliefs. Yun yung official statement, official belief. So narinig nyo po kung ano yung nature ng church. Meaning to say, kahit sinong tao, scholar man yan, na magsabi ng isang kapahayagan o doktrina na hindi naman yan pinagkaisahan doon sa ating General Conference, hindi yan ang ating paniniwalang opisyal. So kahit sinong tao ang nangaral na taliwas, iba sa itinuturo ng ating fundamental teachings, hindi yan turo ng Seventh-day Adventist. Kahit angkinin niya pa na Seventh-day Adventist siya. Kahit ipakita niya pa na member siya sa isang local church ng ating Seventh-day Adventist Church. Hindi tinatanggap yung kanyang pahayag kung hindi ito pinagkaisahan sa General Conference in quadrennial session. So, yun yung unang punto na gusto ko pong ipakita kung ano ang posisyon ng ating church. So, kahit meron sa ating mangaral na si Kristo, darating ng ganitong petsa, na ang sanglibutan ay magtatapos by year 2031, tinitiyak ko po sa inyo, hindi yan tinatanggap ng ating church. Kaya yung mga kapatid po natin, lalo na sa mga forum-forum, huwag ko kayo masyadong excited. Mag-ingat po kayo kasi maling aral yan kung ang pag-uusapan pa lang, nature ng ating church. So ito pa, dagdagan natin. Pakilagay sa screen, sa page 8 naman, ng Question on Doctrine, it was natural that these answers would come within the framework of the official statement of fundamental beliefs of Seventh-day Adventist, which appears in our church manual and is included in this volume, pages 11 to 18. Kung meron kayong ganitong libro, mas maganda mababasa nyo yung binabanggit dito anong mga nakalagay dun sa pahinang nabasa ho natin. So meaning to say, ito pong libro na ito na Question on Doctrine, hindi po ito lumalabas doon sa framework, meaning nandun siya sa structure, within the framework ng official statement ng fundamental beliefs po natin ng Seventh-day Adventist. So ganyan po tumatakbo ang ating church as an organization. Hindi po yung kanya-kanya. Meron po tayong pinagkakaisahang doktrina. Once again, uulitin ko, ito ang hindi alam po kasi ng marami sa ating mga kapatiran. Marami sa ating kapatid, nag-aaral lang ng doktrina, pero hindi inaalam kung paano gumagawa, ano yung framework, ano yung structure ng ating church. Importante din po yun sa mga mangangaral. Alamin mo ano yung structure ng ating church. Bakit natin sinasabi? Kasi po maraming lumabas na sa ating church na mga kinikilala mula pa nung kapanahonan ni Ellen G. White na mga bituin. Magagaling ho. Pero dahil hindi nila siniseryoso yung structure, paano ba gumalaw ang church, kaya nga tinawag na church, isa yan. Isahang galawan yan. Ha? Meron tayong organizational setup, meron tinatawag na kaayusan or order. Dahil yung order pattern na ito, ipinattern natin sa langit. Dahil gumagalaw ang Diyos, ang kanyang mga anghel, in an orderly manner. Maayos na galaw, hindi kanya-kanya. So nakita na ho natin. O ngayon, ituloy pa natin. Ano ho? Ito yung number 13 na pahayag doon sa binanggit na pahina from 11 to 18 ng Question on Doctrine. Babasahin ko yung number 13. Ito'y within the framework of our fundamental belief. Sabi rito, that no prophetic period is given in the Bible to reach the second advent.
but that the longest one, the 2,300 days of Daniel 8:14, terminated in 1844 and brought us to an event called the cleansing of the sanctuary. So ano ang sinasabi rito sa ating fundamental belief, sa ating official statement? Na walang anumang prophetic period na ibinigay ang Diyos, na ibinigay ng Biblia patungkol sa ikalawang pagdating ni Kristo. Dahil yung prophetic period ay nagtapos noong 1844. Di madaling maintindihan, di ba? Meaning, yung 2,300 days na prophecy sa Daniel 8:14 nagtapos nga noong 1844, at mula noong 1844 wala nang binigay ang Diyos na anumang may kinalaman sa prophetic period ng pagdating ni Kristo. Kaya nga nakakalungkot, itong binabasa natin, church position natin na base po sa Biblia. Nagtapos na yung panguhula tungkol sa mga petsa. Mula noong 1844 pa, wala nang binigay ang Diyos na liwanag dyan. O bakit may mga kapatid tayo nagtatangka pa rin, ito yung paninindigan ng ating church. Kaya kayo namang mga kapatid natin sa iba't ibang media ministry, huwag niyong paliwalaan yung mga date setting na yon. Marami hong mga miyembro ng ating church na mga walang muwang pagdating sa prophecy, tapos sasang-ayunan nyo pa yung mga tinatawag na date setting, pagbibigay ng petsa, na kesyo matatapos ang 6,000 years na mundo sa taong 2031. Wala nang binigay ang Diyos na prophetic period, uhula tungkol sa pagdating ni Kristo. Ulitin ko ang basa ha. That no prophetic period is given in the Bible to reach the second advent. Wala ho. Mamaya, babasahin ko yung kay Ellen White. Nasa church position pa lang ho tayo. Dahil yung church position natin, nakabatay sa sinasabi po ng Biblia. Kaya mula sa Biblia, sa church position, sa position o paninindigan ng ating church, at maging sa sulat o writings ng kinikilala nating propetisa na sa Ellen White, nagtapos na ang prophetic period noong 1844. Ngayon, eto naman, punta tayo kay Ellen White, yung position na Ellen White. I-share nyo ho, akin pong hinihiling, i-share nyo po ang videong itong mapapanood ninyo sa mga kapatid nating nagpapapaniwala sa date setting. Ito pa, sabi ni Ellen White, kapag meron ho kayong mga sinasabing, oy, may liwanag akong nakita, ang gagawin muna natin, kagaya ng payo ni Ellen White sa Testimonies Volume 5, page 291, ang sabi rito, pakinggan nyo ha, He or God does not give one man new light contrary to the established faith of the body. Ito ang prinsipyo po ng Diyos ho ito. Sinabi ng ating propetisa, hindi nagbibigay ang Diyos sa isang tao ng bagong liwanag na laban doon sa na-establish na paniniwala o pananampalataya ng katawan. Meaning kung ano yung establish, yung fundamental teachings ng body, ng katawan, at kung merong aral na lumabas mula sa isang tao, 2 o 3 man yan, anong sabi? Hindi ho yun ginagawa ng Diyos. Hindi siya nagbibigay sa isang tao ng liwanag. Lalo na kung yung liwanag na sinasabi ng tao, pinag-aralan ko itong mabuti. Hindi nga nagbibigay ang Diyos sa isang tao Tuloy natin ang basa. Let none be self-confident, as though God had given them special light above their brethren. Christ is represented as dwelling in His people. Huwag daw masyadong pakampante o self-confident yung iba na para bagang binigyan ka ng Diyos ng espesyal na liwanag kumpara sa iyong mga kapatiran. Kaya din ni Ellen White, si Kristo ay ipinapakitang tumatahan sa kanyang bayan. Hindi sa iisa, 2 o 3 tao. Si Kristo ay tumatahan sa kanyang bayan. Kaya huwag mag-isip ang sino man na espesyal ka, ito lang, ikaw lang ang binigyan ng Diyos ng liwanag na yan. Espesyal na liwanag kumpara sa iyong mga kapatid. Ha? Kaya huwag mag-isip ang sino man kung wala yan sa tinatawag na pinagkaisahang paniniwala ng Adventist. At kung halimbawa man pakiramdam mo pa rin, hindi, inaral ko talagang mabuti ito. Magandang hermeneutics ang ginamit ko. Mamaya puntahan natin yun ha. So ano ang dapat gawin? Halimbawa, ay pakiramdam mo talaga liwanag ito sa akin. So anong gagawin dapat? Hindi nagkulang ang ating propetisa, ito ang payo niya. Sabi rito, sa
page 293 ng Testimonies Volume 5. And the only safety for any of us is in receiving no new doctrine, no new interpretation of the scriptures without first submitting it to the brethren of experience. Ano sabi ng ating propetisa? Para maging ligtas tayo, sabihin na natin, hindi, may bagong liwanag talaga ako. Pinag-aralan ko talagang mabuti ito eh. Ano sabi? Para maging ligtas tayo, huwag tumanggap ng mga bagong doktrina, ng mga bagong interpretasyon ng Biblia na hindi muna ipinasakop o ipinakita sa mga brethren of experience. Ang tanong, sino ba yung mga brethren of experience na kailangang ipakita ko itong pakiramdam ko'y bagong liwanag? Sino ba yung mga brethren of experience? Siyempre kasama dyan yung ating mga ministro, yung nangunguna sa atin. At kung yung ibang ministro walang alam sa puntong yan, ilapit nyo pa doon sa mga nag-aral. Marami tayo dyan. Mga godly person, kahit hindi ministro, ilapit nyo sa kanila. Titimbangin nila. Pero pinakamaganda, sa mga local conferences natin, ipapaalam yan, ipapaabot yan, maging doon sa mga taong nag-aaral, mga scholars natin. Ngayon, ito pang dagdag na Ellen White, isubmit muna doon. Huwag mo nang ipangaral, excited ka. Nilabas mo agad yung akala mo'y bagong liwanag. Oy, darating si Kristo 2031. Oy, matatapos ang mundo 2031. Excited ka. Hindi mo muna inilapit, hindi mo muna sinundan. Ito pong payo ng ating propetisa. O ito, sabi pa rito, lay it before them, doon sa mga brethren of experience, ilapit mo, lay it before them in a humble, teachable spirit with earnest prayer, and if they see no light in it, yield to their judgment, for, kinote sa Bible, in the multitude of counselors, there is safety. So napakagandang payo po ng ating propetisa para maingatan yung kapakanan ng kapatiran pagdating sa doktrina. Ilapit natin sa brethren of experience. In a humble, maging mapagpakumbaba tayo. Uy, may bago akong liwanag, pero maging mapagpakumbaba ka. Ilapit mo sa kanila, meron kang tinatawag na teachable spirit, na pwede ka pang maturuan. Ang espiritu mo ay pwede ka pang turuan, kasi may mga tao na hindi na talaga pwedeng turuan. Huwag mong iparehas yung sarili mo sa mga taong ayaw paturo, kasi kayayabang na ng mga ganon. Maging mapagpakumbaba. Magkaroon ka ng teachable spirit. Ipanalangin mo pang mabuti. At kapag nakita ng mga brethren of experience, na wala namang liwanag dyan, anong sabi? Yield to their judgment. Ibig sabihin, sundin mo. Huwag mo nang ipagpatuloy yan, isuko mo na. Dahil, kinote na Ellen White yung sa Bible, sa karamihan ng tagapayo ay mayroong kaligtasan. Kasi hindi tumatahan ng Diyos sa isang tao lang. Sa iglesia, Christ is represented as dwelling in His people. Bayan, hindi isang tao lang. Hindi dalawa o tatlo. So pag inilapit mo na yan, kung may liwanag ba si Kristo ba talaga o ang sanlibutan ba'y matatapos ng 2031? At kung sinabi ng mga brethren of experience na yan, especially yung ating mga ministro sa ating mga conferences, dumaan ka sa proseso, at sabi nila, wala ang katotohanan yan, wag mo nang ituloy. Ang problema kasi sobrang excited, pinangaral. Yung iba namang kapatid, yung mga gullible, mapaniwalain, naniwala agad. Yung iba patuloy espiritu, nag-impake na at natakot. Tandaan nyo, malapit na talagang dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi ho natin alam. Anong petsa yon? Anong araw, anong oras? Ang importante sa atin, pinaghahandaan natin. At the same time, sa paghahandang yon, ipangaral natin yung mga signs na sinabi ni Kristo na siya'y darating na nga. Pero sana ginawa muna natin ito. Ilapit natin yung akala natin, bagong liwanag. Pero sabi nga natin, eto nga sa ating binasa, sa ating church position, at dito sa unang bahagi na sinabi na Ellen White, hindi ho talaga totoo yung date setting. Maling-mali ho yun. Wala din po sa ating fundamental doctrine. Ayun, tuloy pa natin ha. Sabi pa na Ellen White Testimonies, Volume 4, page 307. Pansinin nyo, dediretso na ako sa mga time setters. Many who have called themselves Adventists have been time setters. Time after time has been set for Christ to come, but repeated failures have been the result. The definite time of our Lord's coming is declared to be beyond
the kin of mortals. Even the angels who minister unto those who shall be heirs of salvation know not the day nor the hour. But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. Napansin niyo yung huling quotation? Si Ellen White. Ginamit niya rin dito yung sa King James Version kasi hindi naman kasama yung anak sa hindi nakakaalam mo talaga. Ngayon, puntahan natin yung mga nabanggit sa una. Marami na mga nagsasabing Adventist sila, naging time setters, nagbibigay ng petsa. At paulit-ulit na nangyayari sa kasaysayan, paulit-ulit din yung kanilang kabiguan. Di ba nung mga nakaraang taon din, may mga nanghula, May 21 darating si Kristo, kasama rin sila sa mga time setters. Yung definite, yung eksaktong oras ng pagdating ni Kristo, hindi ipinaalam, sabi ni Ellen White kanino, sa mga mortal, sa atin ho. Hindi ho talaga pinaalam yan, kahit sa mga anghel. Yung araw, yung hemera sa Greek, at yung oras, yung horas sa Greek, hindi pinaalam. Ba't natin ipipilit? Na alam natin, special ka ba kumpara sa iyong mga kapatiran? Special ka ba kumpara sa iglesia sa kabuuan ng Seventh-day Adventist? Ang Diyos, sabi nga ni Ellen White, hindi nagbibigay ng liwanag sa isang tao lang. Kaya para maging ligtas, ulitin ko ang sinabi ni Ellen White, huwag tumanggap ng bagong doktrina, huwag tumanggap ng mga bagong interpretasyon kung hindi muna ilapit sa mga brethren of experience. Yun ang pamamaraan. Marami kasi sa atin, excited sa mga kinabukasan nagising lang, may bago ng doktrina. Ang ini-exaggerate ko lang po, ibig kong sabihin, may mga tao na hindi naman talaga nag-aral ng lubos, bigla-bigla na lang nagbibigay ng konklusyon. Okay, tuloy pa natin. Sabi naman dito sa The Review and Herald, noong March 22, 1892, we are not to know the definite time, either for the outpouring of the Holy Spirit or for the coming of Christ. Why has not God given us this knowledge? Because we would not make a right use of it if He did. You will not be able to say that He will come in 1, 2, or 5 years. Neither are you to put off His coming by stating that it may not be for 10 or 20 years. Maliwanag si Ellen White, diniin niya na naman ito. Hindi talaga natin alam yung eksaktong oras, maging yung pagbuhos ng banal na Espiritu o yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit daw hindi ito binigay ng Diyos? Kasi hindi natin gagamitin ito ng tama. Yun na ngayon nabanggit ko kanina, marami magiging hipokrito. Na wala naman talagang pagmamahal sa Diyos. Maghahanda lang sila for the sake na para maligtas. Kaya ngayong paghahanda, nagbibigay yun ng isipan, makikita ng Diyos at ni Kristo, sino ba talaga ang nagmamahal sa akin? Then if you love me, keep my commandments. Kung ako inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Isa sa buhay, yung kabanalan, yung kapakumbabaan, yung madaling turuan. Marami ho sa atin. Sabihin na kung i-rephrase ko. Meron ho sa atin. Hindi naman siguro marami, konti lang yun. Meron ho sa ating mga miyembro na hindi na pwedeng turuan. Kung ano yung alam nila, yun na yun. Walang humility ho eh. Ngayon, tuloy natin. Sabi pa rito. Sa letter 28 noong 1897, ang sabi pa ni Ellen White, we are nearing the great day of God. The signs are fulfilling. And yet, we have no message to tell us of the day and hour of Christ appearing. The Lord has wisely concealed this from us, that we may always be in a state of expectancy and preparation for the second appearing of our Lord Jesus Christ in the clouds of heaven. Sabi ni Ellen White, malapit na nga yung dakilang araw na yun ng Diyos dahil yung mga tanda natutupad na. Pero wala daw tayong mensahe para sabihin yung araw at oras ng kanyang pagpapakita. Wala, di ba? Ang dami kong quotation. Paulit-ulit sa sinasabi ni Ellen White. At sinasabi rito na yung Panginoon ay matalinong itago yon. Yung alin? Yung araw at oras ng pagdating. Kasi nga, para tayo ay naging nasa kalagayan ng expectancy. Yung laging nag-expect, laging umaasa, at laging naghahanda. Di ba yun yung sinabi ko kanina? Yun yung punto. Kaya hindi niya talaga sasabihin ng Diyos yun, yung expectancy na dapat umasa ka, na dapat maghanda ka. Kasi maraming hipokritong maliligtas kung sasabihin yung araw at oras. Di ba? Dagdag pa natin ha, sabi naman dito sa Biblia. Ito yung warning sa mga taong nagde-date set, nagbibigay ng petsa. Sabi sa awit 19 verse 13, keep back thy servant also from presumptuous sins,
let them not have dominion over me. Ano sinasabi dito sa awit? Yung presumptuous sins. Sa wikang Pilipino, ang pagkasalin doon sa isang nakita ko ay kapalaluang kasalanan. Di ba, pag sinabing kapalaluan, para synonym yan ng kahambugan na kasalanan. Kasama po sa mga presumptuous sins, yung ginawa ni Satan kay Kristo doon sa wilderness, na kung ikaw ay anak ng Diyos, magpatihulog ka. Nasusulat naman aalalayan ka ng mga anghel sa kanyang mga lakad, iingatan ka. O, di ba? Parang hinahamon mo ang Diyos, Panginoon, may faith ako sa iyo. Magpapatihulog ako rito sa bangin na ito. Saluhin mo ako, ha? Sabi sa Biblia, sinabi mo Presumptuous ang tawag doon. O yung tipong, inumin ko itong lason na ito, ha? May pananampalataya ako sa Diyos, hindi ako mamamatay. Ayon sa Marcos 16:18. O hahawak ako ng ahas ng pakamandag, hindi ako mamamatay pag tinuka niya ako. Presumptuous sins ang tawag doon. Kapalaluan. Alam nyo ba, sinabi ni Ellen White, na yung presumptuous sins o kapalaluang kasalanan kasama na yung sa mga taong nagbibigay ng petsa ng katapusan ng sanglibutan. Yes, kahambugan ang tawag doon. Sinabi ni Ellen White, hindi sinabi ni Brother Melvin. Tingnan nyo, basahin natin ha. Dito sa Fundamentals of Christian Education 335, sinulat noong 1895. We are not of that class who define the exact period of time that shall elapse before the coming of Jesus the second time with power and great glory. Some have set a time, and when that has passed, their presumptuous spirits have not accepted rebuke, but they have set another and another time. But many successive failures have stamped them as false prophets. Di ba? Ang sinabi nito ni Ellen White, hindi tayo doon kabilang sa grupo na nagsasabi ng eksaktong panahon kung kailan mangyayari yung mga bagay, yung pagdating ng ating Panginoong Kristo. Yung iba sabi ni Ellen White, nagbibigay ng oras, ng petsa kung kailan mangyayari. At yung kanilang presumptuous spirits, kapalaluang espiritu. Kapalaluan, kahambugan. Hindi tumatanggap ng saway. Yan ang sabi ni Ellen White. Kaya napapabilang sila sa mga tinatawag na bulaang propeta. Bulaang tagapagturo o false prophets. Again, ang sinasabi ho natin dito, una, ang sabi ng Bible, ang position ng church, ang sinasabi ni Ellen White, kung narinig na natin yung payo at paninindigan ng church, magpasaway tayo. Dahil ang sinasabi kasi dito, yung mga taong ayaw magpasaway, meron silang presumptuous spirit. Ibig sabihin, kapalaluang espiritu, mayabang na espiritu. Yun Principle po ang pinag-uusapan natin dito. Kaya nga sabi ko kanina sa pauna, hindi tayo umaatake ng tao. Ang ating pong inaatake dito, maling turo. Yung prinsipyo. Kasi may mga tao na gaya ko nga excited, maaaring hindi talaga nila alam, sinasabi lang nila, nag-aral sila, pero yung aral nila, sariling aral lang nila, hindi aral ng kabuuan ng church, maaaring yung espiritu nila sincere. Seryoso talaga sila, kaya lang mali nga You are sincerely wrong kung ipagpatuloy pa natin yung pagbibigay ng death set na 2031 matatapos ang sanglibutan. Sincere ka nga pero you are sincerely wrong. Mali talaga yon. Dahil ito ang sinasabi ng church, ng Bible at ni Ellen White. Tuloy pa natin. Selected Messages Book 2 page 884 noong 1897 naman. Kaya tinatagtad ko po ito kasi si Ellen White ang ating propetisa. Kinuha niya naman ito sa sinabi ng Diyos. Sabi rito, there will always be false and fanatical movements made by persons in the church who claim to be led by God. Those who will run before they are sent and will give day and date for the occurrence of unfulfilled prophecy. The enemy is pleased to have them do this, for their successive failures and leading into false lines cause confusion and unbelief. Wala na bang liliwanag pa dyan? Pero sabi nga ng ating propetisa, laging meron talagang mga ganyang uri ng maling pangangaral, mga fanatical movements na ginagawa ng tao sa iglesia, na inaangkin nila na pinangungunahan sila ng Diyos, kaya sila nagbibigay daw ng araw at petsa ng pangyayari of, ang sabi doon, unfulfilled prophecy. Yung hindi pa nangyayaring propesiya o hula, inuunahan na nila. Kaya tinawag sila dito ni Ellen White, yung mga taong nag-aangkin na ginamit daw sila ng Diyos, sila'y tumatakbo bago pa sila suguin. Sipin nyo yun?
They run before they are sent. Nauna na. Tumakbo na sila, hindi naman sila sinusugo. Inaangkin lang nila, sinugo ako ng Diyos. May bago akong liwanag. Inunahan na nila yung mga unfulfilled prophecy. Nalungkot nga ako kasi sabi, yes, totoo ang aking pagkalungkot. Hindi ako nagbibiro. Dahil may mga kapatid seryoso Kaya lang naliligaw sila sa pagiging seryoso nila at hindi nagpapasakop doon sa panuntunan or structure o framework ng ating church. Kasi, kaya tayo may prophecy, kaya tayo nagbabatay sa history kasi naganap yung prophecy. Kaya nga sabi ni Kristo sa John 14:29, at sinabi ko sa inyo, bago mangyari, upang kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. Si Kristo sinasabi niya, bago mangyari, upang kung ito'y mangyari. Kinakailangang hintayin mo munang mangyari. Prinsipulo ang sinasabi ko nung sinabi ni Kristo yung prophecy. Huwag mong unahan yung prophecy. Huwag mong unahan yung sinasabi ng Diyos. Yan nga yung espiritu na presumptuous. Kapalaluan. Isipin mo, inunahan mo na ang Diyos kung kailan darating si Kristo. Sabi ng Diyos, hindi ko ibibigay yung araw at oras. Sabi mo, hindi, alam ko. O di inunahan mo ang Diyos. Kapalaluan nga. Tama ang sabi sa awit 1913 na sinang-ayunan naman ni Ellen White, kapalaluang espiritu. Presumptuous. Unfulfilled prophecy, inunahan mo Ulitin ko ang sabi ni Ellen White. And will give day and date for the occurrence of unfulfilled prophecy. Pag hindi pa fulfilled, huwag mo sa fulfillment ho tayo nakabatay, kaya nga may Seventh-day Adventist Church. Dahil ang church lumitaw sa fulfillment ng prophecy in the book of Revelation, especially chapter 10. Di ba kaya lang natin nalaman na kasama pala ang church doon sa hula? Dahil nangyari. Yun po ang babala ho natin. Kasi yung mga ganitong nagbibigay, sabi nga ni Ellen White, yung kaaway, si Satanas, ay natutuwa kapag ginagawa ito ng mga mangangaral, yung date setting, yung nagbibigay ng oras at petsa, sa mga hula na hindi pa nangyayari. Kung nangyari na, okay yun. Lalo na kung angkop naman sa sinabi ng Biblia. Halimbawa, sinabi ng Diyos sa Daniel, pagkatapos ng Babylonia, may sumunod na tatalo sa Babylonia, ang Medo-Persia. Sa Medo-Persia may tatalo, nangyari, Gresya. Kaya natin nalaman na Gresya, kaya natin nalaman na Medo-Persia, kasi nangyari. Kaya natin nalaman ng Roma, kasi Roma ang tumalo sa Gresya. Kaya natin nalaman na Western Europe pala yung pinag-uusapang 10 sungay doon sa Daniel chapter 7, sa ika-4 na hayop, at doon naman sa mga daliri sa paa na bahagi, ay kasi nangyari yung division or disintegration ng Rome. So meaning, kailangan mo na mangyari para makita mo, hindi yung uunahan mo yung prophecy. Abay, parang Diyos ka na rin. Kasi inunahan mo hindi pa nangyari. Hindi ako galit. Nagpapaliwanag lang. Ako'y natutuwa dito sa paraan ho natin na ginagawa bilang, sabi ng Bible, sumaway tayo. Yun po ang punto kung bakit may salita ng Diyos. Pag may nakita tayong mali, lalo na sa doktrina, sumaway tayo sa maayos na pamamaraan. Maayos po ito, hindi po ito masamang paraan. Ginagamit natin yung proseso. Ano yung nature ng church? Ano yung paniniwala ng church regarding sa second coming? Wala tayong date setting. Anong sabi ni Ellen White? Eto, ang dami, tad-tad ng sinasabi natin. Dahil yung mga nagde-date set na yan, nagbibigay ng petsa, ay kinatutuwaan ni Satan. At ang sabi ni Ellen White, nagbibigay ng kaguluhan at kawalan ng pananampalataya sa mga taong nakarinig. Siyempre naman, nang hula ka, si Kristo'y darating, May 31, May 21, hindi dumating. Hindi yung mga tao na hindi mapanampalatayin, lalong tutuyain nila ang Biblia, ay mga Kristiyano talaga, mga loko-loko, mga siraulo, mga sinungaling. Yun ang nagiging consequence ng pagbibigay ng petsa. Yung mga hindi mapaniwalain, lalong hindi maniniwala kasi paulit-ulit na hindi mangyayari yung hulang katapusan ng sanglibutan. Tiyak sa Biblia, may katapusan ng sanglibutan, sinabi ni Kristo sinabi ng maraming mga propeta. Pero hindi natin alam anong araw at anong oras. Yun ang dapat nating maintindihan. Sabi pa ni Ellen White, I plainly stated at the Jackson Camp meeting to these fanatical parties that they were doing the work of the adversary of souls. They were in darkness. They claimed to have great light that probation would close in October 1884. I there stated in public that the Lord had been pleased to show me that there would be no definite time in the message given of God since 1844. Naalala nyo, binasa natin sa Question on Doctrine. Doon sa page 14, yung number 13, na paniniwala ho ng Seventh-day Adventist sa kabuuan,
na after 1844, wala nang prophetic period of time na ibinigay ang Diyos. At yan ang sinabi at inangkin ni Ellen White. Ang Panginoon ay natuwa na ipakita sa akin na wala nang definite time na mensahe simula noong 1844. O, ba't ayaw pa tayong tumigil ng pagbibigay ng petsa? O, tayo ng Seventh-day Adventist Church, wala na after 1844. Sinabi ni Ellen White, wala na after 1844. And in fact, sinabi ni Ellen White, the Lord had been pleased to show me. Natuwa ang Diyos nung ipinaalam niya kay Ellen White na wala ng prophetic or definite time since 1844. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, no, yung mga napapakinggan nyo na mga sinasabi, bunga lang yun ng excitement. At sana magpasawa yung mga kapatid natin na nasa ganung kalagayan. Tigilan nyo na yan. Isa pa, sabi ni Ellen White sa Manuscript Releases, Volume 10, page 217, noong 1888 naman ito. Our position has been one of waiting and watching, with no time proclamation to intervene between the close of the prophetic periods in 1844 and the time of our Lord's coming. Inulit na naman. Our position. Ang sinasabi dito ni Ellen White, yung church natin, ang position ng ating church, sinabi nga ng Panginoon din sa kanya waiting and watching. Maghintay at maging mapagmatsyag. Walang proclamation ng oras. Dahil, inulit niya uli, wala nang prophetic period since 1844. At doon sa panahon ng pagdating ng Panginoon, wala na. Wala na. Wag na nating ipilit dahil pag pinilit natin yan, kayabangan ang tawag ho doon. Ulitin ko, ang binasa natin sa Question on Doctrine, page 14. Pakilagay sa screen. Number 13. That no prophetic period is given in the Bible to reach the second advent, but that the longest one, the 2,300 days of Daniel 8:14, terminated in 1844. Wala na ho. Tapos na yung prophetic period na binigay ng Diyos. 1844 pa. Kung paano noon, bago dumating si Kristo nung una, nagtapos na ho ang mga propeta sa panahon ni Malakias. Lumipas ang 400 years, walang propeta, kaya ang paniniwala ng mga Hudyo, yung intertestamental period na yon, yung referring to 400 years of silence, wala na ikang Holy Spirit. Kasi nga, literally, sa history, wala ng prophet after Malakay. Lumipas 400 years. At hindi inasahan ng mga Hudyo na ipinanganak na pala yung Mesias o Kristo na iniintay nila. Natulog na rin sila, hindi sila nag-expect, hindi sila nag-watch. Kaya nagkaroon sila ng mga maling paniniwala tungkol sa unang pagdating ng ating Panginoong Kristo. Eto ngayon, ang babasahin natin sa panghuli. I am instructed to say to Seventh-day Adventists the world over, God has called us as a people to be a peculiar treasure unto Himself. He has appointed that His church on earth shall stand perfectly united in the spirit and counsel of the Lord of hosts to the end of time. Napakagandang panawagan ng ating propetisa. Siya daw ay tinuruan, I am instructed, na para sabihin na ang Seventh-day Adventist sa buong mundo, tinawag tayo bilang isang bayan, isang natatanging kayamanan sa Diyos. Kaya itinalaga ng Diyos na ang kanyang iglesia dito sa lupa ay tumayong nagkakaisa, shall perfectly united in the spirit and counsel, yung payo ng ating Panginoon hanggang sa wakas ng panahon. Huwag ho tayong magkanya-kanya. Huwag tayong maghiwa-hiwalay. Sabi ko nga, marami ho magagaling dyan sa mga type na yan sa ating mga social media na hindi naman talaga nag-aral ng panuntunan ng ating church sa kabuuan. Nag-aaral lang ng konting doktrina, and wala, okay na, preach na agad. Sundan ho natin ang sinasabi po ng ating panuntunan ng church, ng ating propetisa. Sinadya ng Diyos na ilagay si Ellen White bilang propetisa ng Seventh-day Adventist Church dahil ang function o purpose ng prophet, tinalakay ko yan sa aking Spirit of Prophecy lecture, pero babanggitin ko lang yung ilang punto para gabayan ang kanyang iglesia at iligtas mula sa kadiliman ng kasalanan, sa kadiliman ng pandaraya ni Satanas. Guidance ng Diyos na inilagay sa church ang ating propetisa. Wala hong tindigan church
na may eksaktong araw at oras ng dating si Kristo, lalo na sa Ellen White, at maliwanag na sinabi ni Ellen White, tinuro, ipinakita sa kanya ng Panginoon. After 1844, wala ng prophetic period of time hanggang sa pagdating ni Kristo. Kaya tigilan na ho natin yung pangangaral na yun ng presumptuous sins o kapalaluan. Ito po'y saway, rebuke po ito, at the same time, counsel o payo po natin sa ating mga kapatid. Napansin ko din doon sa napanood ko na yun na ginamit maging yung awit 90 verse 2, 2 Peter 3:8. Ginamit bilang prophetic yardstick, which is hindi rin po yung tinatanggap ng ating church. Yung isang araw sa Panginoon, 1,000 taon, and vice versa. Hindi ho kasama yun sa yardstick ng prophecy. Ito ho, pakita ko lang ho sa inyo. Ito sa Bible commentary, i-quote ko lang yon kasi yun ang pinagbatayan para masabi na 2031 darating si Kristo, isa din yun sa pinagbatayan. Babasahin ko rito sa 2 Peter, sa ating Bible commentary mismo, sa ating church. At mamaya, ipapakita ko po sa inyo yung Biblical Research Institute kung paano pinag-aralan yung mga ganung bagay. Ang sabi rito sa may kinalaman sa 2 Peter chapter 3 verse 8. The context makes clear that Peter is not here setting up a prophetic yardstick for computing time periods. Ang tinutukoy doon yung 2 Peter 3:8, isang araw, 1,000 taon sa Panginoon. Hindi yung prophetic yardstick. Kaya napansin ko kasi doon sa napanood kong video, yun daw ay isa sa dalawang uri ng pamamaraan ng prophetic interpretation. Mali po yun. Ito po, payo ko po sa inyo. Hanapin nyo po yung methods of Bible study na ginawa ng General Conference noong 1986 sa Rio de Janeiro, Brazil. Sa methods of Bible study, ipapakita po sa inyo doon ano yung tamang unawa sa prophetic interpretation. At hindi kasama doon yung 2 Peter 3:8 and Psalm 90 verse 4. Lalo na, ito, sa mga talagang seryosong nag-aaral na mga kapatid at mangangaral, kung gusto mong mangaral, ito, magkaroon ka po nito. Understanding Scripture, an Adventist Approach. Ito ay volume 1 pa lang ito. Ang editor, si George Reed. Ito po yung napakagandang at scholarly na pag-aaral na ginawa ng ating mga godly scholars. I mean, godly scholars. Dahil hindi lahat ng scholar ay gamit ng Panginoon. May mga scholar kahit sa loob natin kalaban. Dahil merong pamamaraan ng interpretation ng biblical prophecy. Merong at least 3. Nabanggit ko at least. Isa na nga dyan, yung futuristic school of thought. Pangalawa, yung preteristic school of thought. Pangatlo, historical grammatical school of thought. So doon sa nangangaral na si Kristo ay darating ng 2031, anong school of thought ang nagamit kaya? Yan yung punto. Yan na kailan maging maingat ho tayo mga kapatid. Marami pang mga bagay na gusto kong sabihin pero limitado na ho ang ating oras. Pero kayo naniniwala dito sa ating ipinahayag, sana wag na maging matigas ang ating puso. Tindig ito ng church na walang anumang paniniwala ang church maliban na ito po ay pinagkaisahan sa General Conference in quadrennial session. That is the very nature of our church. How this church functions. Ano ang organizational setup? Ano yung framework within this church? Kaya nga may propetisa tayo at tagtag na pinakita natin yung writings ni Ellen White na yung date setting, yung pagbibigay ng petsa, mali dahil natapos na ang prophetic period noong 1844 pa. At literal na sinabi ng Diyos kay Ellen White, wala na prophetic period na ibinigay ang Diyos after 1844. Panawagan ko po sa inyo mga kapatid, huwag maging matigas ang ating mga puso. Huwag maging matigas ang ating mga ulo na darating sa puntong nadadaya na natin yung iba nating mga kapatid na mangmang sa pag-aaral ng ganitong bagay. Ang Diyos po ay naglagay sa church ng panuntunan ng kaayusan. Sundan natin yon. At kung tayo mismo ay mapagpakumbabang puso, mayroong teachable spirit, makikinig ho tayo sa narinig natin, hindi kay Brother Melvin, kundi sa sinabi ni Kristo sa Biblia, walang nakakaalam, sinabi ng ating church, at sinabi ni Ellen White. Kung hindi pa natin pakinggan yon at nagtuloy-tuloy pa rin tayo doon sa maling pangangaral ng date setting, bahala na po ang Diyos sa atin. Pero ako personally, nalalaman ko na hindi ako nagkulang. Ang media ministry, ang church, para magbigay ng payo, babala at saway sa ating mga kapatid
na nagbibigay ng oras at petsa ng katapusan ng sanglibutan maging ng pagdating ng ating Panginoon. Naway itong presentation na ito ay nagbigay ng liwanag po sa ating mga kapatid at harinaway nakinabang po kayo kung meron man po kayong maaring narinig na salita na sa tingin ninyo ay nakasakit sa inyo, patawarin po ninyo ako, pero yun pa rin ang sasabihin ko. Dahil yun ang sinabi ng Biblia, sinabi ni Kristo, tindig ng church at sinabi ng ating propetisa. So God bless us all. Sa atin nung pagtatapos, anyayaan ko po kayo sa isang panalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat na niloob ninyo na may ihayag ng Reasons of Faith ang mga prinsipyo ng paniniwala tungkol sa araw at oras ng pagdating ng Panginoon. Nawa o Diyos magkaroon ang bawat isa sa amin ng espiritong mapagpakumbaba, espiritong natuturuan at hindi espiritu ng kahambugan. Tulungan po kami o Diyos na laging mapagpasakop sa panuntunan ng inyong iglesia sapagkat nakita namin na kayo po ay tumatahan sa inyong bayan, hindi sa kung sino-sinong individual at hiwa-hiwalay na grupo ng Seventh-day Adventist. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na umakay sa amin at magdala sa amin sa tamang prinsipyo ng paniniwala, sa tamang unawa ng Biblia upang kami manatili na ligtas sapagkat ayon sa inyong salita, sa karamihan ng tagapayo ay mayroong kaligtasan. Kaya kami po ay nagpapasakop o Diyos sa iglesyang inyong sinusubaybayan at iniingatan sa pamamagitan ng inyong propetisa, manatili kaming mapagpakumbaba sapagkat ang araw ay malapit na. Tulungan kami na laging handa, laging umaasa sa inyong ikalawang pagpapakita at higit sa lahat, maging daluyan kami ng pagpapala sa aming kapwa, ng kapanatagan ng isipan at positibong pananaw sa buhay habang naghihintay sa inyong malapit na pagdating ng inyong bugtong na anak. Ito po ang aming dalangin. Maraming salamat sa inyong pagtugon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang programang Reasons of Faith Media Ministry, sa lahat ng bumubuo nito at sa aking nakasama bilang ating technical at nagkaloob ng handog na awitin, si Princess Alia Sarmiento, ang aking unika iha. Siyempre kasama ko rin po sa aming tahanan ng aking may bahay, si Maiden Sarmiento. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.